Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article written ba na published sa ABS-CBN News. Ito. Title, Barsaga may face harsher penalty, mas mabigat na parusa, if he refuses to take down post panel chair. 4-piece Representative J.C. Abalos warned Tuesday that Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga could face harsher penalties if he defies the House of Representatives' decision in relation to his suspension. The House on Monday suspended Barsaga for 60 days after finding him guilty of disorderly behavior that is deemed from his reckless and inflammatory social media posts. Aside from suspension, the chamber ordered Barsaga to remove 24 social media posts, which the House Ethics Committee found to be unparliamentary and unbecoming of a House member. While Barsaga accepted the decision, his camp asserted that the post fell under free speech and the oversight functions of a lawmaker. When asked what would happen if Barsaga refuses to remove the post, Abalos, chairman of the House Ethics Committee, said, "As per our committee report, it is very possible that a harsher penalty might be imposed upon him." Abalos did not elaborate on the possible additional sanctions. Barsaga was informed of the contentious 24 social media posts that needed to be taken down within 24 hours. Okay, so hindi ko alam kung ano itong 24 social media posts. Kaya lang ang aking opinion lang, ito siguro yung mga post niya na binabatikos niya ang House, pinaparesign niya si noon Speaker Romualdez, Speaker Bogie D, binabanatan niya ang Pangulo, binabanatan niya, ang dami niyang binabanatan, Sandro Marcos. So yun, baka yun, duda ko lang yun kasi hindi naman na-publish kung ano yung mga basta hindi daw pwede sa isang kongresista na mag-post ng ganon. Sabi ng Ethics Committee. Ang kanyang kampo, may mga abogado naman yan na hindi pwede, pwede yan dahil within oversight function ng isang lawmaker. So ano yung mas mabigat na parusa sa suspension? Ang alam ko yan is expulsion na Kasi may warning, ang alam ko yan, warning, reprimand, admonition, suspension, and expulsion. Yan yung 5 progressive na parusa ng isang kongresista. Ito na, patigasan na ito ng ihi. Kasi sabi niya, nabasa ko sa isang post, hindi niya tatanggalin yung mga 24 post na yan. So, tignan natin. Matira ang matibay. May nagtatanong kanina na hindi ba dudulog sa Korte Suprema si Congressman Barsaga sa ginawa ito ng Ethics Committee? Kasi nga, parang hindi nasunod ang due process. Sinasabi ng post na yon. Parang natulad daw panahon ng impeachment ni BP Sara na kay BP Sara, February 5, hinipon ang mga kongresista. Binigay yung parang articles of impeachment na parang perma na lang atang kailangan. Wala silang ipinakita, binasa na kung ano yung mga ebidensya, wala. Basta sa isang araw, na pirmahan yung articles of impeachment, inakyat sa Senado. Ito naman, binulgar ni Congressman Leandro Libeste na
kabibigay lang yung committee report, after that, botohan na. O paano namin nabasa? Paano napag-aralan ng bawat kongresista kung anong iboboto niya kung hindi nila nabasa yung committee report? Kasi pag bigay, botohan na kaagad. So, tingnan natin, magiging bloodbath na naman ito kung pipilitin nila talaga na ipa-take down yung mga posts, dudulog siya sa Korte Suprema. Nako, napaka stricto po sa observation ko lang ha. Napaka-stricto ang Supreme Court pagdating sa mga basic rights na ganyan, lalo na itong freedom of expression. Sino bang abogado nagsabi? Si Attorney Vic ata, sabi niya, ito ata ang pinaka-highest form of freedom, yung kalayaan sa pagpapahayag. Sa Amerika kasi, napaka-ano nila doon, napaka-democratic. Nalaman ko ang presidente nung bagong panalo si Trump, may mga ayaw sa kanya. Ano daw sa isang simbahan, may nagsimba, pamilya ni Trump. Nako, ang pastor daw, binabati ko si Trump. Okay lang daw kay Trump. That's part of democratic right, or foundation of democracy is freedom of expression. Kaya, yung isang senador na kumampi kay isang kongresista, Congressman Suntay, he voted no doon sa expulsion. Ang dahilan niya is hindi pwedeng ikortel o hindi pwedeng sikilin ang kalayaan sa pagpapahayag. So ito ngayon ang labanan kaya is freedom of niya yun. Bilang Pilipino at bilang mamamahayag, bilang kongresista, may oversight function siya. Kaya nagpo-post siya ng ganun. I think yung corruption, laban sa corruption, yun ang pinapatanggal. So, sana darating ang punto na kang kampo ni Congressman Barsaga dudulog na sa Supreme Court. At dito na natin malalaman matira ang matibay. Good luck po, Congressman Kiko Barsaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan og Gero. Natagaan. Mahal kayo ang palalito ng ating trabaho. So muna na yung itsura sa balay ni Angkol sa tagaan ng Mugero nga na ay mga trapal-trapal. Ipang-ipit lang og kahoy. So muna ni kadagkuon sa buslot sa balay ni Angkol sa tagaan ng Mugero. Kinigi apiran noon tog tunnel bag apan daot na ang tunnel bag yapon. Wala kay ikatapakol. So, mga dako nagid kaayo og buslot sulata nagid kaayo ang balay ni Angkol. Pila na day Nicole ka tuig ang imong balay ngayon ani na ang itsura ang imong atop. Tulo na ka tuig. Tulo na ka tuig kapin. So kuha na gid kaayo ang yero nimo. So makatop na ka karon Kol. Makatop na ko. Wala na yun. Putol-putol na gid ang yero. Mga bato Kol. Ipang butangan lang og bato. Gabok na gid kaayo ang yero. Apat na gid si Angkol. Karon naman na gid si Angkol sa pag-atop sa iyang balay nga gatuluan na. Sa Ginoo,
Og salamat po sa nagtabang sa sin og sa nag-sponsor nga di na gituluan akong atop karon mulan. Pila na katuig na kung agwantaan ning sin. Oo. Mga tayo kapalit karon may kay naay nag-sponsor ani. Oo. So salamat po sa Ginoo. Salamat.